Kamusta kaibigan? Kamusta? Good morning from Magdum, Tagum City. Yan. So, time check. Anong oras na ba? Sandali. It's 6:42 Sunday morning, March 9. So, and this is what is going on right here in Magdum. So, meron ditong under construction. Okay. So, ang bilis ng panahon guys, nung bagong dating ako rito, hindi pa to industrialized na lugar. Tagal-tagal na rin tayong hindi nakapaglakad-lakad kaya naisipan kong maglakad-lakad ngayon. Okay, good morning mga ka-YouTube people. Good morning. Papa Sam strikes back again. Okay. Ayan, ito ang lugar namin dito sa Tagum City. Okay, ito may bagong warehouse dito. Hindi pa siya fully operation siguro. Kasi may mga underway construction pa silang ginagawa. Laki no? Ayan o. Okay. Welcome to Magdum. Guys, welcome to Magdum, Tagum City. Yan. O, maglalakad tayo ngayon ng malayo para sigurado magbaon tayo ng tubig. Water. Okay. Hey doggy.
Doggy doggy. So malapit na tayo sa highway, Maharlika Highway. Papunta po ng Mawab, at dumiretso ka pa Labunturan, Monte Vista, hanggang makarating ka ng Butuan City. At dito naman ang papuntang Davao City. Pero dadaan ka sa dadaan mo muna ang city proper ng ng Tagum City pala. Okay, so tatawid tayo yun, may big bike, mukhang mag-road, mag-ride na naman yung mga big bikers. So makikita mo guys, dito may mga walkway, may mga palm tree. Kasi yung Tago may ito yung Palm City of the Philippines. So makakakita ka ng palm tree almost everywhere na highway palabas at papasok ng Tagum City. Ayan. Okay. Ganito kami kaganda dito sa Tagum. Kaya kung ako sa inyo, lipat na. Ano pang ginagawa nyo dyan sa lugar nyo? Nandito yung magandang lugar. Saka maganda rin yung maganda rin ang crime rate dito. Yung isang araw lang, isang buwan, may mga nababalitaan na rin kami dito paminsan-minsan na hold upan. Tapos minsan makakabalita ka rin ng mga salvage victim na natagpuan, nakasulod sa sako ang kanang lawas. Mayroon ka ring mababalitaan ditong shootout. Shootout, di ba pala ang shootout, no? Pagka shootout, ba yun yung yung gantihan ng putok? Hindi pala. Lang, basta na lang binabaril sa public place pa. Mga pailan-ilan na ganung balita rito. By the way, we just entered a subdivision compound, no? Ito yung Merville, isa sa mga naunang subdivision daw dito sa Tagum City, itong Merville.
So kung makikita niyo yung mga bahay dito, mga kalakihan din, sila yung mga unang naka-afford tumira sa subdivision. So ibig sabihin mas likely may kaya ang mga residente rito. No? Merville subdivision. Pero okay, no, hindi masyadong stricto yung gate nila kasi anybody could enter. Tulad ko, hindi naman ako taga rito sa subdivision na to, pero nakakapasok ako anytime. Hindi ko lang alam sa gabi kung may oras na sarado na. Okay, siguro ito yung rason kaya always open yung gate ng subdivision, dahil dito natatanaw ko rito may malaking simbahan, isang Catholic Church. So they have to let the public come in and out anytime they want, para siguro makapagsimba anytime they want. Siguro that's just my assumption. Diba? Lisod po siguro kung mga residente lang ang nagasimba dire. Siguro open to public tong church na to, kaya kailangan nilang i-open ang gate ng subdivision. Pero hindi naman siguro 24/7. Ewan ko lang. Sa bagay, kahit i-close nila yun doon, open naman dito sa likod kasi. Makakapasok pa rin ang mga tao kasi may lusutan dito sa likod, which is where I'm gonna be passing right now. Shortcut kasi to papunta sa Divine Mercy Village, kung saan ako pupunta. So it's useless kung sasarado nila yung main gate, pero bukas naman dito, lusot-lusutan naman ang mga tao rito. So yan, hayaan na lang nilang bukas siguro. Oh, may mga nagputol ng sanga ng kahoy dito. Ano ba to? Clearing? Wala namang electric wire. Dito man sa kabilang side ang electric wire. Bakit kaya? Nag-clearing ang mga puno rito. May permit kaya sa DENR ang ginawa nilang to? Ha, lagot kayo. Itutumbong ko kayo ta DENR. Bawal mag-cut ng puno nang walang permit. Pero hopefully meron silang permit.
Okay, so nandito na tayo sa road na to. Ito yung lusutan na sinasabi ko, papasok sa subdivision. Ito, palabas to sa Agan. So dito tayo. Ito may direction dito. May arrow papuntang Purok 10, Barangay Magdum. Okay ha. Yes. Napakatahimik, no? Napakatahimik na lugar. Napakasarap mamuhay dito, guys. Walang stress sa traffic. Papasok ka sa trabaho kahit 30 minutes before your time in yun, doon ka palang gigising. Pwede. Basta huwag ka lang mag-almusal. Doon ka na sa work mag-almusal. Unlike pag nasa Manila, dati nung nandun ako, nakaw, alas 5 pa lang umaga, maalis na ako ng bahay. Kasi sobrang traffic pag inabutan ka ng rush hour sa parte ng Cubao. Wala na, alas 10 ka na makakapasok sa opisina. Yari ka na sa boss mo nun. Dito lalakarin mo lang kung talagang sisipagin ka. Naglalakad na nga lang din ako pagpapasok sa opisina pagka nagtitipid ng gasolina. Grabe, ang mahal na ng gasolina. Mahal na kasi ng gasolina. Kaya yung sakyanan ko siguro doon na lang. Display na lang yun sa garahe. Ay nako. Okay, Tam. Lapit na ako. Ito na yung papasok sa Divine Mercy na village. Oh, diba? Napakatahimik na lugar. Stress free. Siyempre, wag ka lang magki-create ng kaaway mo para tumahimik ang buhay mo. Dalawa lang yan mag-create ka ng kalaban mo, ng kaaway mo. It's either gugulo ang buhay mo o mananahimik ka na ng tuluyan. You may rest in peace. Kaya yan, iwasan nyo ang mag-create ng kaaway. Siguro ganun yung ginawa ng mga nababalita namin dito na basta na lang binabaril. Yan. Buntag po. Napaka-friendly ng mga neighborhood dito. Okay. So dito na tayo. Okay. Oops, pause ko muna guys ha. And dito na tayo sa
ating munting bahay. Okay, ito yung bill ng Tagum Water District and Norteco. So ang current bill is 200.40 while the Tagum Water District is 297.55. That's for the month of February, I guess. Okay, so let's continue our walking on the streets of Tagum, or ano pala, Divine Mercy. So may bakante ritong isang lote pa. Gusto nyo mag-avail guys, nandito lang to sa Divine Mercy. ewan ko lang kung available. Okay, walk again. Oh no, I forgot something, but okay, never mind, I'll just leave it there. Hey doggy, kamusta doggy? Ito na ngayon ang itsura ng Purok 10 Magdum. There's underway concreting of the street. Yan, credit to Barangay Magdum. Medyo busy na ngayon yung nagiging busy na yung daanan na to. Okay, mayroon na rin mga ilan na pedicab yung tawag nila rito sa mga tricycle. Tignan mo yung tricycle na yun, kung nakatalikod parang malit na jeepney. Malilit na jeepney pag nakatalikod. Yun yung design ng mga tricycle dito eh. Okay. Ito may malaking compound dito. Ang haba ng pader niya. Parang ano yata ito, eskwelahan ng mga madre. Oo. Bandang likod niya to. Yung gate niya ng main entrance nandun sa kabilang side. So ganito lang kasimple ang buhay rito sa lugar ng Magdum. Diba?
dito tayo, sundan natin yung pinaanan ng motor. Hey chicken, kamusta kaibigan? Ang gaganda ng mga bahay dito guys, oh. Malalaki, di ba? Yayamanin. Ito pa isa, oh. Napakalaki ng bahay. Alam nyo yung mga tao minsan hindi pa rin sila sanay nakakakita ng isang tao na may hawak na camera na naglalakad. Diba napakarami naman ng vlogger, pero minsan kung makatingin sila akala mo mayroong kakaiba sa buhay nila na ngayon lang nila nakita. Okay. Dili. Ito naman yun. Ayaw daw niya makita yung sarili niya sa, or ayaw daw niya makita yung mukha niya sa video. So ayaw daw i-appeal yung naon sa video. Okay, let's respect that. I-blur natin yung mukha niya, yung maaliwalas niyang mukha gagawin nating blurry. Okay.
Siguro hindi siya taga rito. Ayaw niyang makita siya na nandito sa lugar na to. Yan yung mga isang dahilan kung bakit yung mga ibang tao ayaw niyang nakikita siya sa mga public video. Yan. Kasi public video sa YouTube, nagiging public video na siya pag in-upload natin eh. So there are some person that doesn't like to appear in any form of video. Okay, so that's fine. That's absolutely